Ito na mga lods ang bagong manhwa recap. May bagong chicks na character ang makikilala ng ating bida, at mapapalaban ng husto ang kanyang espada, at magkakaroon ng misyon na parabang sa Naruto ang datingan ng Team 7, kaya simulan na natin. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, para update ka sa bagong recap. Maraming salamat na rin sa'yo. Bago tayo magpatuloy, introduction muna tayo. And when you need it, baby, just jump under the cover. Pagpapatuloy. Totoo, na-surprise ako sa'yo, parang hindi mo kailangan ng maraming taon para matutunan yan. May lakas ka na, sabi niya. Sa puntong ito, bumaba na sa entablado ang Blue Robe ngunit hindi niya napigil ang purihin si Yonan. Sa isip niya, napakatalino ng batang ito pagdating sa espada. Napagtanto rin niya na ang nakaharap niya ay walang iba kundi ang tinatawag na Lightning Genius. Sa kabila ng pagiging bata, taglay ni Yonan ang kakayahang pang-martial na mahirap matalos. Kaya naman naniniwala siyang malaking yaman ang natagpuan ng Radiant Demon Squad sa batang ito. Bagay na kinainggitan niya. Sa huli, buong dangal na tinanggap ng Blue Robe ang kanyang pagkatalo at mahinahong lumabas ng arena. Paglabas ng arena ng Natalong Blue Robe ng may dangal, tila hindi makapaniwala ang kapitan ng Heavenly Squad sa nangyari. Samantala, nakahinga na ng maluwag si Yanan matapos ang laban at napagtanto niyang tatawagan niyang Energy Accumulation Discharge, ang bagong teknik na natutunan niya. Habang malalim siyang nag-iisip, tinawag siya ng Scarface Sensei. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na kahon, na agad namang ikinagulat ni Yanan. Tinanggap niya ito at mas lalo siyang nagulat nang makita ang laman nito. Ngumisi lang ang kapitan, alam niyang magugustuhan ng bata ang kanyang regalo. Nang buksan ni Yonan ang kahon, tumambad sa kanya ang elixir ng Heavenly Squad, isang gintong bola na parang nagliliwanag. Napamulagat siya sa gulat habang pinipilit intindihin ang nangyayari. Sinigurado ng Scarface Sensei na sa kanya na ang elixir bilang gantimpala sa kanyang tagumpay. Sa gilid, kitang-kita sa mga mukha ng ibang Blue Robes ang pagkabahala. Ang pagkatalo ng kanilang kasamahan sa isang White Robe ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Isa sa kanila, isang babaeng may mahabang buhok, ang mukhang lubhang nag-aalala sa mga nangyari. Ayon kay B. Merrill, ang Zen Sword Demon, si Yanan ay tila isang halimaw dahil hindi niya matanggap na isang White Robe ang nakatalo kay Gokuon, isang bihasang Blue Robe mula sa Heavenly Squad. Ngunit sa kabila ng takot niya sa potensyal ng binata, napansin din niya ang pagiging masipag, mapagkumbaba, at magalang nito. Bukod pa rito, mahusay daw si Yanan sa pag-unawa ng mga prinsipyo ng martial arts, batay sa narinig niya. Samantala, sumang-ayon si Chung sa opinyon ni B. Merrill. Ayon sa kanya, ang binata ay may natatanging kakayahan at talino na bihira sa ganitong kabataan. Ayon kay B. Merrill, natatakot siya sa kakayahan ni Yanan na maunawaan at muling gamitin ang mga prinsipyo ng martial arts sa ibang poster. Ang paraan kung paano niya mas pinapahusay ang mga teknik ay isang bagay na nakakabahala. Dahil dito, ayaw niyang gamitin ang mga eksklusibong martial arts niya sa harap ng binata. Sa tingin niya, tila may likas na talento si Yanan para muling bigyang interpretasyon ang mga martial arts. Sumang-ayon naman si Chung, na naniniwalang kakaiba at bihira ang talento ng binata. Nagpapatuloy si Yonan sa kanyang pribadong pagsasanay kasama ang Scarface Sensei. Inamin ng kapitan na hindi niya tiyak kung gaano karaming lakas ang maibubuhos ni Yonan mula sa elixir. Ngunit sinabi niya na maaaring ito ang susi upang mas mapalawak pa ang kakayahan ng binata. Habang nag-e-ensayo, napansin ng sensei na ang dedikasyon ni Yonan ay higit pa sa karaniwan. Kaya naniniwala siyang may potensyal ang binata na umabot sa mga antas na hindi pa naabot ng iba. Ipinaliwanag ng Scarface Sensei kay Yonan na ang tamang paraan ng paggamit ng elixir ay hayaang damaloy ito sa kanyang energy core. Dapat niyang paikutan ang enerhiyang ito ng tuloy-tuloy hanggang sa tuluyang matuno ang elixir. Ngunit nagbigay din siya ng babala, kung hindi ito gagawin ng maayos, maaaring masira ang kanyang energy core o mga daluyan ng dugo. Bilang paalala, sinabi ng sensei na huwag maging masyadong obsessed si Yanan sa resulta at dahan daw ang gamitin ang proseso. Tumanggo naman si Yanan bilang pagsang-ayon habang iniisip ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Sinabi ng Scarface Sensei kay Yanan na handa siyang tumulong kung sakaling maging hindi balanse ang daloy ng enerhiya nito, kaya't pinaalalahanan niyang huwag itong mag-ulat at agad na mag-adjust kung kinakailangan. Tumanggo si Yanan bilang pagsang-ayon at kinuha na ang elixir.
Handang-handa na siya, kaya't nilunok niya ang gintong bola at agad na sinimulan ang proseso ng pagsipsip dito. Sa sandaling pumasok ang elixir sa kanyang katawan, dama niya agad ang mabilis na paglaki ng enerhiya sa loob niya. Habang patuloy itong lumalakas, nananatiling kalmado si Yanan, na nakatuon ang isipan sa tamang pagdaloy ng lakas. Habang nananatiling nakatutok si Yonan sa pagsipsip ng elixir, unti-unting nagsimulang kumislap ang kanyang katawan. Pinagmamasdan ng Scarface Sensei ang proseso ng mabuti, laging handang tumulong kung kinakailangan. Ang enerhiya na nagmumula sa elixir ay napakalakas, na pinuno nito ang buong silid, kaya't hindi na nakapagtataka ng maramdaman nito nina Blondie at Brunette sa labas ng silid. Napagtanto nila na sinimulan na ni Yonan ang ritual, at parehong naging curious kung gaano pa kalakas ang bata matapos maabsorb ang kapangyarihan ng elixir. Ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa elixir, at makikita ang lakas na kumakalat mula sa kanyang ulo, dibdib, braso, at kahit sa kanyang tiyan. Napansin ng Captain ang mabilis na pagbabago, at bahagyang nagulat. Batay sa kanyang kaalaman, ito ang unang pagkakataon ni Yanan na sumipsip ng elixir, ngunit sa kabila ng lahat, ang pagdaloy ng enerhiya sa katawan ng bata ay tila natural na natural. Walang mga palatandaan ng kahirapan, kaya't wala nang dahilan para siya'y tulungan. Maliwanag na may kontrol si Yanan sa lahat ng ito, at patuloy niyang pinapalakas ang sarili. Sa paligid niya, napansin niyang may mga presensya na malapit sa kanya, kahit na hindi niya pa sila nakikita. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may ibang tao na malapit na nanunood sa kanya. Habang pinapawi ang pagka-shock, napagtanto ni Yanan na may dagdag na abilidad siya mula sa elixir, hindi lang ang lakas, kundi pati na rin ang pagpapalakas ng kanyang mga senses. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa direksyon ng mga presensya, at ang Captain ay hindi nakapagtataka sa bilis ng progreso ng batang ito. Tapos na sa proseso ng pag-absorb ng elixir at nagtagumpay siya sa pagpapalakas ng kanyang katawan. Nang makita ni Yanan ang mga apoy sa kanyang mga kamay, nagulat siya at itinuloy ang pag-focus. Ang mga flames ay simbolo ng tagumpay sa kanyang pagsasanay at ang lakas na nanggagaling sa elixir. Ipinagdiwang ito ng Scarface Captain at sinabi na hindi lang siya naging mas malakas, kundi natutunan din niyang kontrolin ang bagong lakas na nasa kanya. Sa puntong iyon, ang mga mata ng Captain ay puno ng paghanga, at alam niyang may napakalaking potensyal si Yanan. Nagulat si Yanan sa sobrang kabutihan ng mga tao sa kanya, lalo na sa mga senior na nakapaligid sa kanya. Tinanong niya ang Captain, bakit ang bait ng lahat sa akin? Ano bang meron sa akin? Hindi naman makasagot agad ang Captain at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng kwarto. Ngunit bago siya makalabas, huminto siya at lumingon kay Yanan. Ang iyong talento, Yanan, ay hindi basta-basta. Ikaw ang may potensyal na magdala ng malaking pagbabago. Kaya't ang kabutihang ipinapakita sa iyo ay hindi lang dahil sa kabaitan. Nais nilang mapansin ka, pati na rin ang mga senior mo. Ang magiging desisyon mo sa hinaharap ay may malaking epekto sa lahat. Biglang humarap ang kapitan at sinabing wala silang espesyal na traito para sa kanya. Aba, pantay-pantay lang daw kasi to para sa lahat ng miyembro ng Radiant Demon Squad. Ang sabi pa niya, nagiging natural na raw ito kapag ilang beses mo nang isinugal ang buhay mo sa Django. Para sa kanila, the stronger, the better, mas malakas ka, mas panalo rin ang buong grupo. Habang dinadakdak ng kapitan ang lahat ng to, abay dumating na ang mga nakaasul na robe na pababa ng hagdan, kaya napangangaan na lang si Yanan. At doon nagpalit ang eksena. Kinagabihan, makikita natin ang lightning genius na mag-isang nakaupo sa kwarto niya. Nakahiga siya sa kama habang malalim na nag-iisip tungkol sa sitwasyon niya ngayon. Mas energized siya at ramdam niyang ibang-iba na ito kumpara sa dati, parang pang-unli, na lakas. Dahil dito, gusto niyang malaman kung gaano na talaga kalakas ang martial arts niya. Kaya ng gabing iyon, lumabas ang bida at dumiretso sa training yard. Pero biglang asterisk plot twist. Sumulpot si Zen Sword Demon, at napatigil siya. Nabigla si Owen sa presensya nito, tapos bigla siyang tinanong ni Ate Zen. Tinanong siya ni Zen kung lumabas ba siya para mag-training kasi hindi na raw niya kinaya. Sagot naman ni Owen, oo nga, aba, diretsahan, sumunod. Umamin si Zen na bigla siyang may na-realize matapos panuorin ang laban niya, napakamot ng ulo ang bida, akala niya siguro may malupit siyang natutunan mula sa laban niya. Kaya, bilang supportive, binati agad niya si Zen ng congrats, pero ang sabi ng brunette, oo nga, may natutunan ako, pero maliit lang, walang big deal.
Pero aba, ang kulit ni Limaro, gusto agad ipakita ang natutunan niya. Kaya tinanong niya si Owen tinanong ni Morrow kung pwedeng makipag-spar sa kanya. Sabay sorry pa kasi baka gusto raw ni Owen mag-training mag-isa. Pero si Yonan, chill lang, sabi niya, kaya ko naman mag-ensayo mag-isa kahit kailan, dagdag pa niya. Bihira ang ganitong pagkakataon, makipag-spar kay Zensor Demon gamit ang palm strike techniques. Aba, natuwa si Morrow sa sagot niya. Kaya biglang ngumiti ng malaki at naghanda na para sa duel. Pero bago pa sila magsimula, sabi niya, tawagin mo na lang akong Morrow, game na? Nagharap ang dalawang martial artist at nagsimulang umikot sa isa't isa. Habang si Lightning Genius kinuha ang espada niya at naisip na siya na ang unang titira. Si Zen Sword Demon, wala lang parang baliwala sa kanya. Gainstura pa niya si Owen na sige. Lapit ka na, pakita mo. Pero teka, ang tawag sa kanya asterisk Zen Sword Demon, pero walang espada. Aba, mind-blowing, si Mariel, kampanting kaya niyang makipaglaban kahit walang sandata. Confident much? Si Yonan naman, sabik na masubukan ang palm strike techniques niya. Kaya todo charge agad siya. Pab-iron ng bida ang makapangyarihang job attack ng kanyang kumikinang na espada. Pero syempre, hindi magpapatalo si skilled Blue Robe Warrior, na deflect niya ang atake gamit lang ang asterisk dalawang daliri. Ang bilis ni Yonan, pero mukhang nakatagpo na siya ng kapantay. Sa bawat subok niyang umatake, ginagamit ni Mariel ang momentum niya laban sa kanya. Huli na nang mapansin ni Yonan, hawak na pala ni Zensor Demon ang kamay niya. At hindi lang yun, kasing bilis ng kidlat, inactivate na ni Mariel ang palm strike technique niya. At bago pa makabawi si Yonan, sumapol na ang makapangyarihang suntok diretso sa tiyan niya. Ang resulta, aba, parang tinamaan ng todo si Yonan, at literal na nawalan siya ng hangin. Habang nagre-recover pa siya mula sa unang palm strike, aba, ruthless si Mariel. Inactivate niya ang anti-palm strike technique, mukhang gusto nang tapusin ang laban. Pero ngayon, sinari niya ang kamao niya para sa mas malakas na suntok. Buti na lang, mabilis ang reflexes ni Yonan, nasilip niya ang suntok, kaya na-block niya ito sa huling segundo. Sa wakas, nagawa niyang makapaglagay ng distansya sa kanilang dalawa. At dahil doon, natapos bigla ang laban. Ang sabi ni Mariel, nakakatakot ka rin pala. Ang sagot ni Yonan. Tumitig lang siya at napatingin si Yonan sa bahagyang sugatang kamay niya at nagtanong, nag-training ka ba para gamitin ang one-in strike? Umamin naman si Morrow, oo, nag-training ako. Dagdag pa niya, ang isang swordsman na nakapag-aral ng Radiant Demon Arts ay hindi pwedeng puro espada lang ang gamit. Kailangan daw versatile. Ipinaliwanag niya na ang one-in strike ay sobrang useful sa close combat, lalo na kung may halo-halong enerhiya sa katawan. Una daw, kailangang sirain ang enhanced protection energy gamit ang core energy. Tapos, kapag na-charge na ang burst para tumaas ang tension, aba, mas epektibo ang one-in strike. Ayon sa kanya, ito ang, habang nagsasalita siya, mukhang nag-aalala si Morrow, pero pagkatapos niyang ipaliwanag lahat, ipinakita niya ang mga skill niya ng ilang segundo. Tapos, tanong ni Yonan, pwede ba akong magsabi ng isang bagay? Kahit bago pa siya dito, binigyan siya ni Morrow ng permiso na magsalita. Kaya't sinabi ni Yonan na, mula pa noong bata siya, mas sensitibo siya sa pag-detect ng enerhiya. Kaya naman, inamin niyang ang paraan ng paggamit niya ng core energy kanina ay talagang naka-attract ng pansin niya. Napatigil si Morrow at nagulat nang marinig ito. Biglang nagkaroon ng awkward na katahimikan. Hindi siya makapaniwala na kayang makita ni Yonan. Napag-isip si Morrow, pwede niyang makita ang galaw ng core energy ko sa loob ng katawan ko. Grabe, sobrang kahanga-hanga, kaya tinanong niya si Yonan, talaga bang nakita mo ang galaw ng core energy ko? Sagot ni Yonan, hindi ko naman nakita ang buong galaw ng enerhiya mo. Tanong ulit si Morrow, paano mo nga nalaman ang galaw? Dito na nag-explain si Yonan na hindi niya nakikita ang enerhiya sa loob ng katawan ni Morrow, pero nakita niya ang daloy ng burst discharge at ang mga alon ng core energy na nalikha sa paligid nito. Matapos sabihin ni Yonan ang lahat ng yun, hindi pa rin makapaniwala si Morrow. Sabi pa niya, ang hirap paniwalaan ito, kasi kahit ang mga Purple Robe Martial Masters, hindi kayang makakita ng ganitong klaseng energy detection skills. Ang Purple Robe Martial Masters pa naman ang pinakamataas sa hierarchy ng Desolate Fortress, may purple, white, blue, at black robes. Pero kahit mahirap paniwalaan, naisip ni Morrow, lightning genius nga siya. Kaya't nagdesisyon siya na makinig na lang sa mga payo ni Yonan. Nagpatuloy si Yonan, sa tingin ko, mas bagay ang palm strike mo para sa puncturing technique kaysa sa one-in strike. Napatigil si Morrow at medyo nagulat nang marinig ito.
Pero hindi pa rin tumigil si Yonan, sabi pa niya. Oo, mukhang mas bagay sa one-in strike, pero siguro dahil sa paraan ng pag-discharge mo ng enerhiya, kung gagamitin mo ito sa puncturing technique, tiyak magiging mas malakas. Nang marinig to ni Morrow, parang na-offend siya, kaya't biglang tumugon ng matalim. Ano? Akala ni Morrow, iniisip ni Yona na para siyang tanga na hindi marunong gumamit ng puncturing technique, kaya't tinanong niya, wala ka bang naiisip na dahilan kung bakit hindi ko ginamit yun? Natahimik si Yonan, medyo naguguluhan at curious kung anong dahilan ni Morrow. Alam niyang parang may nasabi siyang mali, kaya nagmamadali siyang humingi ng tawad sa senior, pero si Morrow, biglang nag-sorry din at nagpasalamat pa bago storming off. Si Yonan, litong-lito, tumayo lang doon, naka-standby, habang nagtatanong sa sarili, anong nangyari? Kinagabihan, dumalaw si Zensword Demon sa kapitan para sabihin na nahulaan na ni Yonan ang martial arts niya. Kaya tinanong niya ang scar-faced sensei kung nabanggit na ba niya kay Yonan ang pinagmulan ng kanyang martial arts. Nagtaka ang kapitan sa biglaang tanong ni Morrow. Kaya't sumagot siya ng galit, nabaliw ka ba? Wala akong dahilan para sabihin kay Yonan ang ganoong kaalagang impormasyon. Nilinaw pa niyang mali ang akala ni Morrow. Nang marinig ito ni Morrow, lalong naguluhan siya at nagkagat labi. Curious si Morrow, kasi hindi niya maintindihan kung paano nga ba nahulaan ni Yonan. Habang kitang-kita ang pagkalito at pag-aalala ni Morrow tungkol dito, tinanong siya ng kapitan, mukhang napansin ba ng batang yun na binago mo ang lost martial arts, na tinatawag na Heavenly Demon Sacred Arts? Umamin si Morrow. Oo, parang ganoon nga. Nang marinig ito, ngumiti ang kapitan at sinabi, talaga, hindi lang basta-basta si Yonan. Muling ipinagmalaki ng kapitan kung gaano ka-special si Yonan at sinabi niyang mahirap makakita ng kasinggaling niya sa Jong. Base sa karanasan niya, alam ng kapitan na may mga tao tulad ni Yonan na paminsang lumilitaw sa mundo, mga katulad ng Pinnacle Martial Masters na itinuturing na pinakamalakas sa buong mundo, kasama ang mga Noble Race at Iron Race. Pero hindi mukhang masaya si Morrow nang marinig ito. Nagtataka siya kung talagang ganoon ka-special ang bagong batang yun. Para linawin ang kanyang pagdududa, sinabi ng kapitan ng buong tapang, na siya talaga ang magiging kinabukasan ng Desolate Fortress. Hindi alam ng kapitan kung anong tingin ng iba sa batang genius na yun, pero ang tanging alam niya, ang mga payo ni Yonan. Hindi dapat maliitin si Yonan, iyan ang sinabi ng kapitan. Sa puntong ito, nagtataka si Morrow kung ibig bang sabihin ng kapitan ay makipag-usap siya kay Yonan tungkol sa Heavenly Demon Sacred Arts. Tumango ang kapitan at kinumpirma ang hinala ni Morrow, sabay sabi, may mga limitasyon ang matutunan nito mag-isa, pero wala siyang sapat na oras para tulungan siya ngayon, kaya't sa palagay niya, ang tamang gawin ay humingi ng tulong kay Yonan. Naniniwala ang kapitan na si Yonan ay may kakayahan bilang isang martial arts founder, ang lightning genius na kayang mag-adapt ng kahit anong martial art. Nagulat si Morrow nang marinig mula sa kapitan na posibleng maging martial arts founder si Yonan. Ang sabi ng kapitan, baka ikaw lang ang may pakiramdam na ganito. Pero, para maalis ang kalituhan ni Morrow, sinabi niyang may maliit na misyon na lumitaw para sa kanya. Gusto ng Scar-faced sensei na makipag-isa siya kay Yonan at obserbahan kung paano niya hinaharap ang mga sitwasyon ng buhay at kamatayan, para makita kung talagang ganoon siya ka-special. Idinagdag pa ng kapitan na si Yonan daw ay magiging. Sinabi ng kapitan na magiging susunod na Radiant Demon Squad Captain si Yonan sa loob ng 5 taon. Matapos ang usapan na yun, nagbago ang eksena at makikita natin si Yonan ngayon na kasama si Chung at ang Zensword Demon sa isang misyon. Habang naglalakbay si Morrow kasama ang buong team, naiisip niya ang sinabi ng kapitan, kailangan niyang obserbahan kung karapat-dapat ba si Yonan na maging superior niya. Pagdating nila sa stage station sa Jing County, kasama rin si Yan Weineng, pero mukhang sobrang pagod na siya matapos. Matapos maglakbay ng 10 araw na nakasakay sa kabayo, kitang-kita ang pagod ni Yan Weineng habang ang iba ay bumaba na sa kanilang mga kabayo. Si Yonan, naman, tahimik na nagmamasid sa paligid. Sa isang flashback, makikita natin ang briefing ng kapitan sa team. Ipinahayag ng kapitan na ang mga tao na nagdadala ng handog sa Blood Flame Cult ay nanirahan na sa lugar na yun kamakailan. Dahil dito, pinapatay nila ang mga hayop at nasisira ang mga pananim. Ang apektadong bayan ay nasa Jing County, sa katimugang bahagi ng Shanxi. Karaniwan, kayang-kaya ng branch na ito ang pagdeal sa mga intruders, pero nagulat si Yan Weineng nang marinig na ninakaw ang elixir ng Mount Hua Sect. Nagtataka siya kung ito ba yung kilalang Plum Blossom Pill, na kasing lakas ng Great Revitalization Pill ng Cheyenne Temple. Inamin ng kapitan na posibleng yun na ang elixir, at sinabi niyang lumala na ang sitwasyon at ngayon ay kinasasangkutan na ng buong Shanxi. Dahil dito,
Wala na silang sapat na manpower kaya't humingi sila ng tulong mula sa main branch ng Desolate Fortress, kaya naman, nais ng kapitan na pinapunta sila ng kapitan upang harapin ang mga intruders na tinatawag na Blood Flame Cult. Sa kasalukuyan, lumabas ang mga tao upang salubungin ang mga mandirigmang ipinadala upang tulungan sila. Mukhang galit na galit ang mga ito dahil matagal bago dumating ang mga martial artists mula sa Desolate Fortress. Si Yonan, sa kabilang banda, nagulat sa kabastusan ng isang matabang lalaki, patuloy itong nagreklamo tungkol sa kabataan ng mga mandirigma at tinanong kung kaya nilang talunin ang kalaban na nagbabanta sa kanilang baryo. Inisip ng matabang lalaki na sila ay apat lang. Nagmumura si Yonan dahil sa kabastusan ng matabang lalaki, kaya tinanong niya ang kanyang mga kasama. Sino ba itong matabang ta? Sagot ng Blondie. Isa lang siya sa mga ignorante na opisyal na hindi pa nakakita ng tunay na martial artist. Paliwanag pa ng Blondie, marami sa kanila ang akala nila. Ang Desolate Fortress ay parang Wallace o gamit lang nila. Siyempre, narinig ng matabang lalaki ito at pinagsabihan ng batang mandirigma dahil sa pagiging disrespectful. Si Yonan, nainis na, hindi na kinaya. Tinanong ni Yonan kung pwede niyang i-block ang mute acupoint ng matabang lalaki. Binigyan siya ni Chong ng permiso para magawa ito. Para matapos na ang misyon at makauwi na sila, bago pa man makapag-react ang matabang lalaki, tinamaan na siya ni Yonan sa acupoint at agad siyang naging tanga. Tinutok ni Yonan ang mata niya sa mata ng opisyal at sinabi, "Hindi kami sumusunod sa mga utos mo." Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay papunta sa kagubatan para hanapin ang banta, at iniwan ang bastos na lalaki sa kanyang kapalaran. Sa daan, nag-express si Han ng pagka-shock ng matuklasan na natutunan din ni Yonan. Na-shock si Han nang malaman na marunong din palang mag-block ng acupoint si Yonan. Inisip ng chismis niyang kaibigan na hindi tama na tawaging pangalan lang siya. Kaya't napagdesisyonan niyang tawagin na lang siyang Warrior Yung. Sagot naman ng hero, "Gawin mo kung anong gusto mo." At tinawag siya ng Desolate Fortress Sacred Warrior. Tuwang-tuwa si Yan nang makuha ang titulong yun. Ngunit habang abala siya sa kasiyahan, lumapit si Chong para makipag-usap kay Yonan. Pinapaalala ni Chong kay Yonan na binanggit ni Chong na hindi mag-i-invade ang gobyerno at ang Miram sa isa't isa. Ngunit idinagdag niya na ang mga nasa gobyerno ay may higit na kalayaan kaysa sa ibang martial artists dahil pinapayagan ito ng Imperial Family. Tinukoy ni Chong ang insidente kanina sa matabang opisyal, at sinabi niyang okay lang kung gusto niyang makisalamuha sa mga idiot na akala nila may control sila sa Desolate Fortress. Tinutukoy niya ang klase ng grupo na ito. Sa kabila nito, sumingit si Bimaro at sinabi na huwag siyang mag-overdo. Kahit na sa palagay niya ay magaling si Yonan. Sa pagpapatahimik sa bastos na lalaki, tila naintindihan ni Yonan ang sinabi sa kanya at nagpapasalamat siya sa payo. Bigla, napansin ni Yonan ang isang kakaibang nangyayari sa bayan hindi kalayuan. Tumigil ang lahat ng martial artists para alamin kung ano ang nangyayari at doon nila nakita ang isang nakakatakot na lalaki na may hawak na sanggol. Ang mga magulang ng bata ay nagmura sa lalaki, pero sinabi lang niya sa kanila na tumahimik, pati na rin ang umiiyak na sanggol. Nakita ito ni Yonan at naisip niyang ang nakakatakot na nilalang na lalaki ay isang Blood Flame cultist, kaya biglang sumabog si Yonan palabas ng kagubatan at tumakbo patungo sa Blood Flame cultist. Habang tumatakbo, napansin niyang nandyan si Chong sa tabi niya. Lalo siyang nagulat nang malampasan siya ng Blondie, at hindi siya makapaniwala sa bilis nito. Habang pinapanood niyang humiwalay si Chong, napagtanto niyang ginagamit nito ang mobility arts ng noble race na tinatawag na Gross Flutter. Ang bilis ni Chong, at ang mga paa nito ay kumikislap habang ang mga spark ay kumakalat sa lupa, parang naglalabas ng apoy sa bawat hakbang, kung hindi pa sapat na nakakagulat. Sa kabila ng pagkagulat ni Yonan, nakita pa niyang si Bimaro rin ay dumaan sa kanya ng mabilis. Sa puntong yun, nagulat siya, pero at least akala niya ay mas mabilis pa rin siya kaysa kay Chong. Pero hindi pa natapos ang kalbaryo ni Yonan, ang pinakamatalik niyang kaibigan na si Han ay dumaan din sa kanya. Nalabis niyang ikinagulat, at sa ganitong paraan, naiwan na si Yonan ng buong team dahil hindi siya mabilis enough. Pinagsisihan niya ito at nagmumura ng inis habang pilit na sumusunod sa kanila. Alam ni Yonan na ang dahilan kung bakit hindi siya kasing bilis ng iba ay dahil hindi siya masyadong nakapag-train sa mobility arts. Ang kakulangan ng tamang karanasan sa mobility arts mula sa batang mandirigma ay malinaw na nagbigay sa kanya ng malaking disadvantage sa oras na ito. At hindi magandang panahon para maging mabagal, lalo na't may mga inosenteng tao na malapit ng mamatay. Habang tumatakbo ang apat na martial artists ng kasing bilis ng kanilang makakaya, nakita nila na ang Blood Flame cultist ay nagdudulot na ng matinding pinsala. Ang Beastman ay nag-slash sa isang villager gamit ang kanyang espada,
at ang dugo nito ay dumadaloy sa lupa. Ang kapatid ng nasugatang lalaki ay natatakot nang makita niyang tinamaan ng malupit na saksak ang kanyang kapatid. Tinanong niya kung okay pa ang kanyang kapatid, habang ang kultista ay patuloy na nagtatawa at nagmamagaling. Habang umiiyak ang sanggol, ang pamilya ng bata ay nananawagan na ibalik sa kanila ang kanilang anak. Pero ang halimaw na lalaki ay ipinahid ang kanyang espada sa bata at ipinag-utos na tumahimik. Nakakaramdam ang kultista ng enerhiya mula sa bata at napansin niyang puno ito ng buhay dahil nga sanggol pa lang, isang malupit na ngisi ang sumulpot sa kanyang mukha. Naghandang patayin ng kultista ang bata, ngunit bigla na lang lumapit si Chong mula sa likod. Nakita ng kalaban ang asul na robe na mandirigma at mabilis na umikot para depensahan ang sarili. At sa isang nakakagulat na galaw, nablock niya ang atake ng espada bago siya matamaan. Nakipagsabayan ang Blood Flame Cultist sa blonde martial artist at matagumpay na na-deflect ang unang atake. Ngunit nang sandaling iyon, napansin niyang wala na sa kanyang mga kamay ang bata. Nabigla siya nang makita iyon, habang si Chong ay nakatayo lang at nakatitig sa kanya, hawak ang sanggol sa kanyang mga braso. Pinagmasdan ng kultista si Chong at nakita ang insignia sa balikat ng asul na robe na mandirigma. Kilala niya ito at agad niyang naisip na kinakalaban siya ng isang mandirigma mula sa Desolate Fortress, isang blue robe pa. Habang ang pulang buhok na kalaban ay nagsisimula pa lamang tanggapin ito, biglang lumabas si Bimaro mula sa wala, nag-charge siya patungo sa kultista, at agad na napagtanto ng kalaban na oras na para sa malupit na hakbang, isang pagsabog ng enerhiya ang nagsimulang maghining mula sa. Ang kultista ay nagtipon ng enerhiya mula sa kanyang core at kitang-kita ang apoy na nagsimulang magtipon. Nakita ng mga Blue Robe Warriors ang nangyayari at naghanda sila para sa darating na laban. Hawak ni Chong ang bata habang si Bimaro ay inihanda ang kanyang espada. Ngunit bigla, ang Blood Flame Cultist ay sumabog patungo sa ere bago pa sila makalapit. Nagtataka at nag-aalala ang mga martial artist nang makita ito. Hindi nila akalaing magagawa ng kultista ang ganitong bagay. Ang kultista ay dumadaan sa. Tumakas ang kultista sa kagubatan, na parang iniwan ng mga Blue Robes na naguguluhan. Pinanood ni Bimaro ang kalaban habang tumatakbo. At pagkatapos makita ang bilis nito, naisip niya na malamang ang art ng kanyang mobility ay nagbabayad ng buhay niya kapalit ng ganong kalakas na bilis. Sinabi niya na ang Blood Flame Cultists ay ang pinakamasamang uri ng tao. Pagkatapos niyang sabihin ito, tumingin siya sa gilid, at doon nakita niya ang mga white robes na dumating sa eksena. Si Yan Weineng ay humihingal sa pagod, at hirap na humabol habang sumusunod sa. Habang ang seniors ay humahabol, ang ating boy ay nasa likuran pa rin. Bagamat siya ang pinakamabagal sa kanilang lahat, mas mataas ang kanyang stamina kumpara sa ibang junior martial artist. Nang magkatipon ng lahat, ang mga Desolate Fortress Warriors ay nagpos saglit para huminga. Habang ang bata ay muling nagkita sa kanyang mga magulang, ilang sandali ang lumipas, nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap at si Bimaro ang unang nagbigay pansin sa ilang bagay na napansin niya. In-address niya si Yan Weineng. Inamin na ang kanyang mga martial arts skills ay okay naman para sa isang white robe. Pero nararamdaman ni Bimaro na kulang ang stamina ni Yan. Kaya't pinaalalahanan siya at sinabi na kailangan niyang pagbutihin ito sa hinaharap. Ang mapagpakumbabang junior ay tumango at tiniyak kay Bimaro na naiintindihan niya ang kanyang sinabi. Tumatok na si Bimaro kay Yonan, at inamin niyang ang kanyang mga basics ay medyo bihasa at bihira na ang katulad niya. Kahit sa loob ng 9 grade sects at 8, pero si Yonan, parang wala siyang nararamdamang pride sa ipinakita niyang kakayahan. Abangan! Kaya anong masasabi mo kamanduwa sa video? Paki-comment sa baba at pag-usapan natin.